Ito yung ating nabenta kahapon. Ilabas ko na. Ganyan ko lang siya ninatanda. I-pick upin na yun ng mail lady. Tapos, bintana. So, yung ilaw, binubuksan ko. Tapos, meron ako ditong trampoline, yung rebounder. So, nagja-jump lang tayo dito tuwing umaga. Bubuksan ko rin tong ating blinds dito. Okay, so, jump lang tayo dito for 5 minutes. Diba? Lang tayo for 5 minutes. Pwedeng matagal. Kung kailan yung gusto nyo, 30 minutes kaya. Okay guys, so tapos na ako mag-jump sa aking rebounder. Ano yun, maganda kung 3 times a day. Kaya minsan nakakalimutan ko na mag-jump. Minsan umaga lang talaga. Tapos sa tanghali, syempre mabibisi na ako. Hindi na ako nakaka-jump. Maganda rin sa gabi. Tigpa 5 minutes lang, ganun yun yung exercise. Sabi nila, it opens the, ano ngayon, basta some kind of a gate sa katawan natin. And, lymphatic gates. Mga lymphatic nerves. Lymphatic, kung ano mga lymphatic. And, ngayon pala, diba? Nabanggit ko kahapon sa vlog na yung panganay ko is meron siyang trangkaso kagabi. So, tuwing magkakatrangkaso sila, siguro ginawa ko to mga 3rd time na patatong beses na. Kasi, recommended to ng kapatid ko, si Tisay. Subscribe kayo kay Tisay. Kung di pa kayo nakaka-subscribe, i-link ko yung sa description box below. Tuwing magkakasakit yung anak niya, especially yung anak niya kasi maraming sensitivity. So, sakitin. Ang ginagawa niya is lalagyan niya ng onion, a 1/4 of an inch. Talagyan mo sa paa, tas medyas. Is madaling gumagano yung mga bata. Si Mikan may trangkaso kagabi. So, padalawang beses na to, patatlong beses na to, magkakatrangkaso siya. Lalagyan ko siya ng sibuyas. And ngayon, kalimitan yun, the next day magaling na siya. Masarap ang tulog, tapos normally, okay, ito muna, kalimitan, pag walang sibuyas, akong nilalagay at may sakit sila. Ang tagal ng recovery, mga 3 days, 4 days, tapos tuwing gabi pupunasan mo kasi mainit, diba? Pare-pareho kayong puyat, tapos ayaw niya ng malamig, na yung bimpo na sa yelo, or malamig na lalagay dito, ayaw tatanggalin. Yung ano kayo, parang basta struggle. So, pansin ko tuwing onion ang ginagamit ko. Mahimbing ang tulog, tapos yung lagnat niya is nawawala. Sa umaga, okay na siya. Ganun. Pag talagang matindi yung trangkaso, mga 2 araw pa, bago gumagaling na walang-wala na. Tapos minsan kahit ubo, tanggal ang ubo. So, subukan nyo guys yun if may sakit ang mga bata. Subukan nyo yung onion sa paa. So, di ba ito yung onion na hiniwa ko kagabi. Nilagay ko siya dito sa glass na ano. Tapos tinakpan ko. Kasi itong onion, ina-absorb niya yung mga toxins or kaya daw pangit itong ilagay sa plastic kasi pag iginanya mo siya absorbin niya yung mga chemicals na nasa plastic. Kaya kasi wala ngayon dito ko na siya narin. Tinataob yung may biak. Tapos ito na lang yung takip or kung meron kayong takip dito or something. Ang ginagawa ko tuwing may sakit kahit si Ben is ito. Diba? Isang ganyang kalaki. Tapos ganito lang kakapal. Ayan. Yung isang buong ito. Itatapal ko yan dito. Ito yung paa. Igaganyan nyo. Hindi itong buong onion, hayon lang. Ito, bibigyan natin kayo ng sample para dahil malaking tulong guys. So, nga naman dito sa YouTube, share tayo ng mga nalalaman natin kung meron, diba? Para sa ikagaganda ng ating buhay. So, yung ganyang kalaki, guys. Okay? The power of onion. Gaganyan nyo sa talampakan. Kung maliit yung paa ng anak nyo, hatiin nyo. Baby pa.
So, ganyan. Hindi niya susunugan yung balat. Walang ganun. A-absorb, higupin niya yung toxins sa katawan. Pati yung lagnat, yung ubo. So, gaganyan niya. Tapos, lalagyan niyo ng medyas. Hayaan niyo lang siya dun. Umaga. Ano, kahit sa adult, pwede rin to sa asawa niyo. I know, mabaho siya, pero naku, ang bilis. Tamo ngayon si kuya. Paggabi ang init niya. Yung alam mo yung malamlam. Masakit ang ulo. Ay, hindi yan natutulog ng maaga. Eh, nagyayahan na alas 10 pa lang. Maaga silang natulog kasi nga sa mga pakilasa. Ngayon, okay na. Tapos doon ako natulog sa kwarto nila. Pasensya na, bagong gising pa tayo. Doon ako natulog sa kwarto nila. Is, para nga mamonitor ko. Hindi man siya bumangon or umiyak. Kasi kami sakit ng ulo ko, or nahihilo, or yun yung nagkukumbulsyon. Kumaga parang, anong mga sinasabi dahil mataas ang lagnat. Dahil, sabi ko, kung mataas pa yung lagnat, handa ko siyang punasan ng malamig. Yung typical na sa probinsya. Ganun pa rin ang aking style. Sa malamig, lalagyan dito ng bimpo sa noo. Hindi ko agad sila binibigyan ng gamot na pampababa. Hinahayaan natin na yung katawan nila is lumaban at a certain point, which is ano lang naman, hindi naman ganun kainit. So, and ngayon gumising, mami, sabi, pwedeng tanggalin na yung sibuyas. Sabi ko, sige, tanggal na natin. Tapos, ano na siya, sabi ko, sige, matulog ka ulit. Kasi kagabi umiiyak. Nag-worry siya, may pasok daw, yung school, may pasok daw siya. Sabi ko, ay may lesson siya. Sabi ko, wag mong alalahanin yun. Okay lang pag may sakit tayo. Huwag nating intindihan natin. Is yung paano tayo gagaling. Pagaling mo na, huwag mong intindihin yung pasok mo. Kasi maano siya sa school, yung talagang ayaw niya nang may lesson na nababahaw, ayaw niya na meron. Basta ganun siya. Kasi kaso siya sa kanyang school. Gusto niya tapos agad, yan na natatapos. So yun guys, so gusto niyong subukan. Kung gusto niyong subukan, pati kay Ben, effective yun. Kaya lang si Ben, matindi yung sakit niya nung mga few months ago. 2 araw ko siyang sinibuyas, maghapon, magdamag. And then the 3rd day, bigla na lang, kasi nakahiga lang talaga siya for 2 days. As pa 3rd day ng tanghali, bigla siyang bumalikwas. Biglang ready na siyang maglaro. Tapos yun na, naglaro na. Tapos na ang kanyang sakit ganun. Ang effective talaga nung sibuyas. So, yun lang ang aking masasabi ngayong araw na ito. Ayun lang, binanggit ko lang kasi baka makatulong sa inyo. So, yun naman, pag meron tayong mga kaalaman na ganun, sinashare natin. Ito, baby. Ito, baby. Sumanang bebang. Baby bebang. Lalabas na yun. Ang lamig. Luto tayo ng lentihas. Yung niluto na. Nilaga ko na siya actually. Fresh na fresh. Mainit-init pa. With the sibuyas, bawang. No, sibuyas and salt and pepper. And then, igigisa ko siya sa bawang sibuyas. And also, meron pa akong natira na kalabasang maligat. Yung from yung sa kaibigan natin nag-garden. So, masyadong marami. Finrace ko para di masira. And then, meron din tayong nilagang karning manok. Na ano siya, ang hiwa niya is tidbits. Hindi man tidbits, ganito. So, 2 siya, chicken breast. Kaya lang, gusto ni mother, maliliit yung hiwa ng manok. Pag malaki, hindi niya kinakain. Nabubulunan daw. Gigisa na natin yung ating bawang, sibuyas, and kalabasa. Ayan, lagyan natin ng paminta. Ito na lang muna ng Celtic salt kasi okay. Itong ating
frozen kalabasa. Lahat ko na siya. So, yan na. Paluto na. Tapos, ito rin, yung manok na may sabaw. Ngayon naman, magluluto ako nung sa pamilya ko na pancake mix. So, 2 cups. So, 1. Ayan, 2 cups. Okay. 2 cups ng flour, so 2 itlog, 2 itlog. Yung milk. Kaya lang itong milk na to is super thick siya. Lagyan din natin ng butter. Teka lang at medyo tinutunaw pa natin. So, ganyan tayo mag-pancake. Okay. Yung ating milk. Ilagay na natin. Diyan. Ayan na. Naman na rin natin yung ating, ito yung melted butter. Alright. Ibubuhos na natin dun sa ating mixture. So, yan yung ating mixture. Tapos, ito yung ating medyo loose to ng konti. Alright. Ayan yung mga bata. Okay na si kuya, magaling na. So, painitin lang natin yung ating skillet. Okay. So, ayan na. Huwag daw masyadong haluin. Ito yung gluten na pwede sa akin. Tawag dito ay heritage wheat. Tapos, katerno ng pancake is bacon. Ilalagay ko lang siya dito sa air fryer. Lulutuin ko. So, nililinis ko to every after tayo So, air fryer ko lang. At saka, pritong itlog. Kasi magluluto na tayo ng pancake. Kasama si Ben, si Kuya. So, ito na guys. Ang ating breakfast itlog, bacon, tsaka itong pancake. Ayan, yung pancake. Tinulungan ako ng mga bata. So, hindi ko na na-vlog. Nagkagulo na kami dito. Yung niluto ko, meron din siyang napa-cabbage or pechay bagyo. Tsaka yung ating kalabasa.